Talakayin natin ang sakit na Barrett's esophagus na kamakailan lang ay naging laman ng mga balita. Usually, dahil po sa pag-reflux ng acid, ang nangyayari, yung normal lining ng ating lalamunan, nagta-transform siya into sa ibang lining. Pag ito ay nangyari, ito ay tinatawag nating Barrett's esophagus. Mga kapatid, kamakailan lang po ay naging laman ng balita ang sakit na Barrett's esophagus matapos sabihin nga po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tungkol sa kanyang health condition. Para po maunawaan ang sakit at magkaroon pa tayo ng dagdag kaalaman ukol dito, talakayin natin yan. Kasama po natin si Dr. Joanne Rubio, isa siyang gastroenterologist mula sa Manila Doctors Hospital. Magandang umaga, Doc, and welcome sa Alagang Kapatid. Magandang umaga, Cheryl, and magandang umaga din sa ating audience, no? Okay, Barrett's esophagus. Ano ba talaga ito, Doc? Bago ko ipaliwanag kung ano yung Barrett's esophagus, gusto ko lang ipakita muna sa ating audience kung ano ang itsura ng lalamunan at ng tiyan sa loob ng ating katawan. Usually po, pagkakain po tayo, ang pagkain ay dadaan sa bibig, bababa dito sa ating esophagus or yung lalamunan. Pagkatapos nun ay papasok na siya dito sa loob ng tiyan. Ang tiyan po natin ang gumagawa ng napakalakas na asido. Ito ang tumutunaw ng pagkain na ating kinakain. So, sa pagitan ng lalamunan at ng tiyan ay kumbaga parang tinatawag natin na sphincter or isang pintuan para maiwasan ang pag-akyat ng napakalakas na asido sa tiyan paakyat dito sa lalamunan, no? Pero for some patients, para sa ibang pasyente, medyo maluwang itong sphincter na to. Yung pintuan medyo maluwang. Kaya nagkakaroon ng pag-akyat ng asido mula sa tiyan, yung gastro, papunta dito akyat sa lalamunan, yung esophagus. So ang tawag natin gastroesophageal reflux disease or GERD, no? Ngayon, itong GERD po, pag ito ay siguro matagalang GERD, tapos hindi natin nagamot or hindi natin na-detect, ito ay pwedeng mag-lead sa Barrett's esophagus, no? Okay. Ano po ba yung Barrett's esophagus? Yes. Usually, dahil po sa pag-reflux ng acid, ang nangyayari, yung normal lining ng ating lalamunan, na tinatawag nating squamous epithelium, no? Yun lang yung technical term, nagta-transform siya into sa ibang lining, tawag nating columnar intestinal metaplasia. Pag ito ay nangyari, ito ay tinatawag nating Barrett's esophagus. Importante ang malaman tungkol sa Barrett's esophagus dahil ito ay isang proven na condition na pwedeng mag-lead sa cancer ng lalamunan. So, Doc, sabi niyo nga po, ang GERD ay pwedeng pagmulan ng Barrett's esophagus. GERD lamang ba ang pwedeng pagmulan or may mga iba pang pwedeng dahilan? May iba pang risk factors ang Barrett's esophagus. Ang isa dito ay ang edad na mahigit sa 50 years old na edad, male gender or kalalakihan, central obesity or yung waist circumference para sa kalalakihan na mahigit sa 102 centimeters or sa kababaihan more than 88 centimeters. At tapos yung chronic na GERD, reflux ng acid, na mahigit sa 5 taon at smoking din. Pag-usapan po natin, isa-isahin natin yung senyales sintomas, Doc, na hindi lamang ito simpleng acid reflux but it's a more serious situation. Ang problema dito sa Barrett's, hindi lahat ng pasyente ay may simptomas. Siguro may 50% ng pasyente na walang nararamdaman. Na pagkadalasan, pag nalalaman na lang, pag malala na or nasilip lang. Mostly nasilip. Yung advanced stage, Doc, ano yung mga senyales sintomas? Pag advanced stage na yung cancer mo dito sa lalamunan, pwedeng nahihirapan ka lumunok, pwedeng masakit itong area na to, nangangayayat ka, or magsusuka ka ng dugo. To confirm it, ano yung mga tests na ginagawa po ninyo? Para ma-confirm natin itong Barrett's esophagus, ang gold standard para ma-diagnose ito ay ang paggawa ng endoscopy. Yung benefit ng endoscopy, kitang-kita natin sa monitor, sa television, yung loob ng lalamunan mo, yung loob ng tiyan mo, at kung may nakita tayong abnormal, pwede tayong gumawa ng biopsy. Doc, pag ito po ay napabayaan, saan maaari itong humantong? Pag ito ay napabayaan at hindi ka nag-follow up ng endoscopy, pinabayaan mo siya, wala kang ginawa,
pwede ito mag-lead sa cancer ng esophagus po dito sa area na to. And once confirmed nga po, paano ang gamutan, Dok? Kung tayo ay nakapag-confirm na ito ay Barrett's esophagus, pwede natin tanggalin itong part na to kung saan meron ng tinatawag na dysplasia by doing resection or pagtanggal ng area na yon through endoscopy. Ang isa pa ay ang pagsunog ng area. Meron po kami tinatawag na argon plasma coagulation. Ang ginagawa lang nito ay parang sinusunog yung area na merong Barrett's esophagus. Ano pong huling paalala natin sa mga kapatid natin? Pag kayo ay may nararamdaman, magpakonsulta sa doktor para agad maagapan ang kondisyon nyo. Umiwas sa paninigarilyo. Kung pwede, sana may ibang pagkain din na nakaka-contribute sa pagkakaroon ng GERD. Ito yung mga chocolates or fatty foods. Sana lifestyle talaga modification. Kung pwedeng makapagpapayat para hindi masyadong mataba yung area na to kasi nakaka-contribute din yun sa reflux po. Dr. Rubio, marami pong salamat sa inyong oras. Thank you. Mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan na ang lagi po nga naming paalala. Tamang kaalaman ang kailangan para patuloy na mapangalagaan ang ating kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. Manatili po kayong nakatutok, magbabalik pa ang Alagang Kapatid. Talakayin din natin ang sakit na hemorrhoids. Actually, lahat tayo ay may hemorrhoids. Ang nagiging problema lang ay kapag ito ay kunwari na maga or sumakit or nagdugo. Mga kapatid, nalalapit na po ang holiday season at siguradong kaliwat kanan na naman ang mga handaan. Pero bago po tayo sumugod sa mga kainan, himayin muna natin ang isang kondisyon na maaari daw makuha sa mga pagkaing maaanghang. Yan po ang hemorrhoids o mas kilala natin sa tawag na almoranas. Gaano nga ba ito katotoo? Alamin natin ang mga sagot mula kay Dr. Joanne Rubio. Isa po siyang gastroenterologist mula sa Manila Doctors Hospital. Magandang umaga, Doc Rubio. Magandang umaga din, Cheryl, at magandang umaga din sa ating audience. Okay, almoranas o hemorrhoids. Gaano po ito kalaganap sa ating mga Pinoy? Actually, meron nga akong gustong ipaliwanag tungkol dyan, Cheryl, dahil actually lahat tayo ay may hemorrhoids. Ang nagiging problema lang ay kapag ito ay kunwari na maga or sumakit or nagdugo. Saan po ito makikita? Okay. Ang hemorrhoids ay nakikita malapit dito sa ating puwet, no? Usually, may dalawang klase ng hemorrhoids, yung internal and yung external hemorrhoids. Ang internal at external hemorrhoids, para mahiwalay mo silang dalawa, mayroon parang tinatawag na linya, yung dentate line po, no? Pag ito ay nasa taas, nung tinatawag natin na dentate line, ito yung internal hemorrhoids, nasa loob, no? Pag ito ay nasa baba nung dentate line, malapit sa may balat na, ito ay yung tinatawag nating external hemorrhoids po. Kung parte siya ng ating katawan, anong function niya? Actually, parang blood supply lang siya, doon nag-flow yung, nagdumadaloy din yung dugo. Okay. So, kailan at ano yung dahilan ng pamamaga o paglaki ng hemorrhoids? Usually, nagiging pathologic ang hemorrhoids kapag ikaw ay parating constipated, hindi ka malimit. Tapos ang isa pa is kapag kayo ay matagal na nakaupo sa banyo, no, sa toilet. Oo, kasi pag ikaw ay matagal na nakaupo sa banyo, naiipon yung dugo doon sa hemorrhoids, nagkakaroon ng congestion. Pasintabi po, pero marami po ang guilty sa inyo. Tapos na, ayaw pa tumayo kasi may ka-text pa or may binabasa pa. Okay, yung pong mga sinasabi nila, buntis, madalas maririnig mo sa kanila, mayroon namamaga o lumalaki po ang kanilang almoranas. Bakit? Siguro dahil buntis sila, medyo naiipit din yung nagkakaroon ng more pressure dun sa area na yon. Kaya siguro lumalaki din yung almoranas nila. May kinalaman din po ba ang paggamit ng tissue? Kasi ang almoranas, hemorrhoids ay ugat yan eh. Kapag punas ka ng punas ng puwet mo, nakakaskas mo yung hemorrhoids mo. So pwede magkaroon ng pagdurugo. Yung iba kasi puro tissue tapos madiin, So be gentle. Be gentle sa ating mga pupunasan dyan. Okay, pag ikaw ay mahilig sa maanghang, kung ikaw ay hot person, ayan, chances are
maga or malaki ang iyong almoranas. Totoo po ba yun? Actually, marami nga nagsasabi na pag kayo ay kumakain na maanghang na pagkain, na magkakaroon kayo ng almoranas, no? Pero hindi naman pa ho siya siguro talagang risk factor para magkaroon kayo ng hemorrhoids po. Pagdating naman po sa sintomas, senyales, ano po ang mga senyales, sintomas na mararamdaman? Ang internal hemorrhoids natin, merong 4 na degrees yan, 4 na grades ng severity. Yung first degree ng hemorrhoids, ito yung pinaka maliliit pa yung hemorrhoids, pero kapag dumaan ng matigas na dun sa hemorrhoids mo, ay magkakaroon ng pagdurugo, no? Magkakakita ka ng dugo sa toilet, no? Ang second degree hemorrhoids naman po, ito ang hemorrhoids na lumalabas, pero pagkatapos, kusa rin siyang babalik. Oo. Okay. Ang third degree hemorrhoids naman, kailangan ikaw ang magpasok, no, para bumalik siya sa loob. Ang fourth degree naman na hemorrhoids, hindi mo na siya mababalik. So ano pong pagsusuri ang ginagawa natin to confirm na maganga or lumalaki ang hemorrhoids? Ang ginagawa ho namin, first step is to do a rectal exam, yung tinatawag po namin. Dito sa rectal exam, pinapasok po namin ang daliri namin sa puwet, no, para ma-examine. Minsan makakapa namin yung hemorrhoid. Tapos the next step is also to do, ideally, a colonoscopy. No? Ano po ba nga yung colonoscopy? Siguro mga ganito siya kanipis na telescope, ganito rin kahaba, no? May camera and light sa dulo nitong scope. Papasok po namin sa puwet, papunta sa loob ng malaking bituka. Kitang-kita po namin sa monitor yung loob ng malaking bituka. At saka makikita rin namin yung almoranas. Once it's confirmed na almoranas po ito, anong medical intervention, Doc? First degree and second degree, we do advise you na i-increase yung fiber sa diet ninyo, increase yung fluid intake, avoid excessive straining, or pag kunwari yung matagalan ng pag-upo, ina-advise ko namin yon. Pwede ko kayo maglagay ng some ointments. There are certain types of ointments which you can put over the hemorrhoids, or you can take some also, may mga certain tablets or medications na pwedeng ibigay sa ating mga pasyente na may hemorrhoids na nagdurugo. Pero syempre, wag po tayong magsa-self-medicate. Kailangan po doktor ang magbigay ng gamot. Pag second and third degree na hemorrhoids, pwedeng option po natin ang paggagawa ng rubber band ligation. Ito yung paglalagay ng tali dun sa almoranas, no? Ang fourth degree hemorrhoids, we give them an option to have surgery done. Doc, panghuli na lamang pong paalala sa ating mga kapatid para makaiwas sa pamamaga at paglaki po ng almoranas. Ang advice ko po talaga, paulit-ulit ko lang sinasabi, pero iwasan po ang pagtagal sa CR po, no? Tapos, increase nyo po ang fiber ninyo sa diet, increase nyo po ang tubig sa diet. Dr. Rubio, marami pong salamat. Maraming salamat din, Cheryl. Mga kapatid, huwag po ninyong kalimutan ang lagi naming paalala, tamang kaalaman ang kailangan para patuloy na mapangalagaan ang ating kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. Manatili po kayo nakatutok, magbabalik pa ang Alagang Kapatid.